Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maydas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po. So, mamimili siya mula sa 5, ganon? Minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Siguro, sino na lang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. OMG mga kababayan, ito po ang nangyayari sa atin ngayon. Naniniwala ba kayo dito sa inyong mga napapanood at mga sinasabi nitong mga dating Marines? Ano po? Kayo na po ang humusga mga kababayan. Ito po mga videong naglitawan. Ano po? Tingnan nyo po itong mga video na ito. Oh. Kaya lang baka copyright po ang music, kaya tanggalan po natin ang music. Sino pang inyo nagpapanood dyan mga kababayan? Kayo na po ang humusga. At kayo na po ang magkunik-kunik kung totoo nga po ba. May kinalaman ba ito dyan sa sinasabi nitong mga dating sundalo, dating Marines? At sino ba yung tao na yan na nakikita ninyo dyan na kainuman, no? O, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan mga kababayan. Sishare ko lang po ito sa inyo. Kumakalat po ito ngayon eh. Nakapost po ito dito kay Ilory Bogres, no mga kababayan. At ito pa, para sa inyong kaanuhan mga kababayan, meron pa ritong video. Ito talaga, video talaga ito mga kababayan. Halimbawa, ilan yung politiko? Ano ba to? National o local? National. National? So, yung mong sabihin nakahilera sa mga senador, ganyan? Meron po. Senator? Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Kasi si Senator. Magkano Si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala pang po. nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, Grabe, no? Napaka, Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax. Mas lalo si Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
Nandun. Nandun. Oo, nandun syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalawa. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Parang comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dali, sino yung mga first letter ng first name R, tapos sige. Yung second letter or third letter, no? Opo, F, ma'am. no? Yes po. Comment nyo nga. Sige nga, hindi ko alam parang hirap hulaan. Oo, mahirap, no? Ayan mga kababayan, so mahirapan ba kayo? Nahirapan kayong humula kung sino yon? Well, yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan at ang pag-iiyakan nito pong mga nabanggit kahapon na mga ex-Marines at ang nakakagulat dito mga kababayan, pati pala itong si Father Flavi at pati pa rin itong si Torre, Dilima, Trillanes, lahat sila mga kababayan, talaga naman tama pala talaga ang sinasabi ni Marcos Jr. noon na ang kanyang panawagan ay Uniteam. Tama pala talaga mga kababayan. Alam nyo, ang kahulugan po kasi ng Uniteam, dati kayong magkalaban, dati kayong magkaaway. Mag-unite kayo. Tama hindi? Yun pong kahulugan yan. Ngayon, ang mga Duterte, hindi naman kaaway ng mga Marcos, di ba? Katunayan nga, si Tatay Digong pa ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani dito kay Marcos Sr. na matagal nang nakaburo sa panahon ng mga Dilawan. Dahil nga sa galit na galit dito yung mga Dilawan. Now, ang tanong mga kababayan, sino ba ang pinaniniwalaan mo na ka-Uniteam nitong si Marcos Jr.? Bago nyo sagutin yan, magpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Salamat po guys, wala pong bayad yan. Kung magsusubscribe kayo, makikita nyo po yan. Papatak po yan, 227. Now, huwag nyo lang pong bawiin pag nag-subscribe na kayo, isang beses lang, okay? Wala naman pong bayad yan. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo yan. Ano po, mga kababayan? Meron na po akong ginawang bagong FB page, pwede nyo rin po akong isupport dito. Unti ko na pong anuhan po ito mga kababayan, yung ating FB page, no? Ang ating FB page ay ito po, no? Ito po, BMRPOB. Kung gusto nyo pa mag-follow, yan, mayroon na pong 22 followers na po yan mga kababayan. Ano po? So, paki-like at paki-follow nyo na lang po yan mga kababayan. Bagong-bago po ito, batang-bata, no? Okay, so mga kababayan, bukod pa dyan sa ating pag-uusapan, hahagipin natin dito ngayon. Ito kasing naghudas sa 13, 'di ba? Sabi nga nila, sino ba yung nagsabi noon? Si Senator Cayetano at si Senator Marcolita ay hudas talaga. Masahol pa kay Judas yung kakalas o maghuhudas dito po sa 13. Kasi nga po, tingnan nyo si Senator Jingo Estrada, di ba? Bagamat kinasuhan na ng patong-patong, di ba? Mga plunder case, kung ano ng mga kaso, nakulong na nga at lahat, hindi pa rin po bumitaw dito po sa 13. Bakit po? Ano po yung ipinaglalaban ng grupo ni Cayetano at saka ng Senator Marcolita? Ito po yung tungkol sa flood control. Kasi nung panahon po ito ni Tito Soto at ni Lacson, hindi po nila pinursige ang mag-imbestiga. Bagkos, ang pinupursige po nila, matabunan na po ito at hindi na po magtuloy sa investigasyon. Kaya ito po ay yung pinakabuod. Hindi po yung tungkol sa impeachment ni BP Inday Sara, mga kababayan. No? Hindi po yan. Alisin nyo na po yan sa inyong mga isipan. Now, tuloy na po tayo. Ito na po ngayon. Sino-sino ba ang mga napangalanan at sino-sino yung mga nag-iyakan?
At base po sa labasan ng mga ebidensya, sino at ano ang inyong papaniwalaan. Ito, ilalatag po natin ang mga bidyong ito, mga kababayan. Inimbitahan ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, si Attorney Levito Baligod at ang 18 nagpakilalang dating sundalo para sa kanilang pagdinig sa Lunes. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kanina, pinanglanan ng mga dating sundalo ang mga tumanggap umano ng mga maleta ng pera. Ang mga inakusahan, mariing itinanggi ang paratang. Saksi, si Ian Cruz. Matapos ang 3 araw na hindi pagdalo sa sesyon sa Senado, present ngayong araw si Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang siya pa rin ang Senate President. Siya ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga resource person na dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng kanilang paksyon. Wala kasi ang mga taga-sekretariat ng komite. Hearing is now called to order. Ang chairperson na si Senadora Pia Cayetano may kasabay raw na pagdinig sa Committee on Ways and Means kaya ipinasa niya ang pangunguna sa pagdinig kay Senador Rodante Marcoleta. Pinuna ni Marcoleta na wala si dating Speaker Martin Romualdez, pati na ang mga aide nito, gayon din ni dating Congressman Zaldico. Ang humarap sa pagdinig, ang mga dating sundalo na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila ang abogadong si Attorney Levy Baligod. Ayon sa mga dating sundalo, nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang House Appropriations Committee Chairman si Ko hanggang sa mawala siya sa poder. Sabi ng isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera. Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos? Pesos po, Your Honor. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Nakapaghatid rin daw sila sa Ilocos. Para kanino naman? Ayan mga kababayan, mayroon po silang video at mga pictures. So ito ngayon, hindi pa po natin ito nakita yung mga video at mga pictures. Parang ang kasi pauna pa lang itong hearing na ito ngayon mga kababayan. So itong mga Marines mukhang mayroon pa silang reserve, no? Nire-reserva pa nila ang mas matitinding mga ebidensya. Tuloy natin. Man yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ayon kay Belnard Tube, tabing ilog ang pinuntahan nilang bahay pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. Tinanong pa ni Senadora. So alam ni Senator Amy ito mga kababayan, siyempre kapatid niya yan di ba? Alam niya po ito, no? Kaya nga relax na relax sa Senator Amy magtanong dito, sinasabi niya. So nakapasok pala kayo kasi nga nung binanggit nitong si Sir, itong Marines na may mga picture pa at may mga ganito. So nakapasok kayo. So kumaga para bagang habang nagtatanong si Senator Amy, meron siya ditong iniisip o pinapansin na para parang pina-fact check nyo na kung nagsasabi ito ng totoo, doon sa itatanong ko, mayroon dito sasablay at hindi tama, hindi tutugma, di ba? So pagka tumugma doon sa kanya, malamang mga kababayan, totoo talaga, di ba? Ang sinasabi nito. Again, binibigyan pa rin po natin for the sake of arguments, no? Binibigyan pa rin po natin ng benefit of the doubt.
Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then na next po si President, din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. May dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Ayan ha. Binasa ni Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Si Terry Ridon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Maliit din, sir. Idinawit din nila ang ilang Oh, Ridon, isa ka ring malita, no? Isang malita rin kay Ridon, mga kababayan. miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Pero Yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman nung panahon na yun Your Honor hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya. kasama rin daw sa nahat Ayan na, Father. Sandali ha. Babago natin si Father, mga kapartner, mga kabirada, mga kababayan. Diba? Itong si Dilima, tama naman, consistent naman ito sinasabi ng mga ano, no? Kaya parang ang dating, congressman ang tawag sa kanya kasi nga, nataon na makilala nila itong si Attorney Baligod. Ngayon na, nung panahon kung saan naging congresswoman na nga ito, si Dilima, di ba? Pero yung mga pangyayari, nandoon siya bago pa siya maging congresswoman. Ito naman si Father, mga kababayan. tira ng pera si Father Flavi Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ang palasyo, hinamon ang mga nag-akusa sa Pangulo na patunayan ang mga aligasyon. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Tinawag naman ni Senador Tito Soto na bogus investigation Akala ko sasabihin na naman ni Auntie Pinocchio yun na AI lahat yan, AI. AI na mo talaga. aid of stabilization ang pagdinig. Anya, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay namatay noon pang 2015. Oo, namatay daw noong 2015 pa. Mga kapartner, mga kabirada, totoo ba yan? O ito, tingnan natin. Tingnan natin ito sinasabi nila na namatay daw. Ito ba yung sinasabi nyo? Ito, basahin natin mga kababayan. May post ito ditong alam nyo naman to ang palsong Hesus, yung Kristo ng sabungan. Ang Hesus Kristo ng sabungan na si palsong Hesus. OMG, Tito Soto rebate the Malita allegation not only by saying he was not a senator from 2022. Ito daw, diretso na lang natin, assistant niya na si Mark, sinabing tumanggap ng malita for him died in 2015. Sagot dito sa iyo na yan, Attorney Baligod, ayan po mga kababayan. The witness were referring to no other Mark but Mark Tiksay. The AA of Zaldico, kung namatay na yung isang EA na Mark noong 2015 pa, then none of the 18 soldiers would have met him
dahil noong 2017 ang naunang na-employ sa kanila kay Zaldico. Also as Filipinos, we are respectful, kaya kahit hindi pa siya senator noon, but a senator before, we keep the title in addressing a person. Kaya naman, kahit hindi na gobernador si Chavit Singson, ay Governor Chavit ang tawag sa kanya. Kahit retired na si Esperon, ay tawag sa kanya General Esperon. Senator Hunasan pa rin, Senator Bong Revilla pa rin, si Ninoy nga napatay na, we still refer to him as Senator Ninoy Aquino. Kaya kahit patay na itong taong ito, ay tatawagin pa rin siya na Attorney Francis. Sabaw talaga, burak, kusali ang utak nitong Hiso Kristo ng sabungan na si Palso, mga kababayan, si Akla. Akla! Kagrupo ito ni Bading eh. Bading Kabayo. Oh, kilala niyo siguro si Bading Kabayo, mga kapartner, no? Mga kababayan. Yan, magkakagrupo po itong mga ito eh. Tungkol sa tawag na senador, tungkol sa katawagang mayor, kung ano man ka, tinatawag ka talaga eh. Kahit nga hindi ka nanalo eh. Oh, ako nga dati. Tatawagin ka talaga kasi parang nakasanayan ka na for the meantime, di ba, na tinawag kang ganon, tinawag kang mayor, congressman, kung ganon pa rin. Di ba? At alam na natin yan, kahit sino, kahit bata, naririnig yan eh. Oh. Di ba? Nang mga bata tayo na, pero tinawag niyo pong senador, hindi na po siya senador ngayon kasi dati siyang senador. Kumbaga, respeto yon. Palibasa siguro itong ano nito, wala yata itong karespeto ba? Wala itong kaano sa kanyang katawan ba? Kaya pati yung ganyang katawagan, si Soto ba, pag hindi na siya senador, tiyak naman to hindi na to mananalo sa 2028 ay susunod na eleksyon. No? Sa tingin nyo, tatawagin pa rin si senador? Tatawagin pa rin yung lulo nga nito, senador Soto pa rin, di ba? Anak ng titing talaga. Argumento nito mga ito. Tsaka yung sinasabi nilang patay na iba yun. Ay nako. O, di bulag butata ka ngayon. Tuloy. Binigyang diin niyang hindi pa siya senador mula 2022 hanggang 2025. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa akusasyon sa kanya ng isang Bernard Gumban. Kasinungalingan daw ito. Kaya kahit si Gumban ay nalilito, partikular niyang pinuna ang paiba-iba umanong bilang ng maleta at halagang laman nito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lang ng mga binanggit kahit marami umanong nasa unang affidavit. Ang ibang ang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang ang 18 Marines sa inimbitahan. Lehitimong peking hearing ninyo. Yun ang talagang, sabay na, wag na natin tawagin peking hearing. Lehitimo para sa inyo. Pero yung kahapon, lehitimo yun. Para sa kampo ni Senator Alan at sa taong bayan. Bakit? Kasi yung hearing kahapon para talaga sa taong bayan yun. Yun yung iniiwasan ninyo. Kaya nga ngayon, para kayong mga, alam mo yung mga bulate na binuhusan ng abo at asin, ganon ang nangyayari sa inyo. Nagkakasag kayo lahat. Ganon, di ba? Subukan nyo mga kawal. Di ba tayo mga bata pa, naalala nyo noon, mga bata tayo, galaro tayo, minsan nakakita tayo ng bulate. Lagyan natin ng asin, di ba, nangisay. Hindi malaman kung anong gagawin, di ba? Ganon ang nangyayari sa inyo lahat. Sama-sama kayo lahat. Ni Tulfo sa pagdinig sa Lunes. Si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kabilang paksyon. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyon. Isa pa to mga kawayan na talaga naman. Didiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mambabatas na si Zaldico para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dahil daw dito kaya muling maghahain ng kaso si Trillanes. Dati na ring sinabi ng ICC na di sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng mga kongresistang binanggit ang mga aligasyon. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Sa kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin. Okay, di ba may sinabi na ang sasakyan mo ay BMW. Ang tanong, sasakyan mo ba BMW?
Yun dapat ang anuhin mo, di ba? Diretso niya dapat sabihin. Paano sinabi niya doon na nakita niya ako at ang sasakyan ko daw ay BMW, eh yung sasakyan ko lang naman tricycle. BMW tricycle. Yun, naniniwala kami. Pero hindi mo naman tinanggi. Biruin mo, mga kababayan, BMW pala. Magkano ba ang BMW? At magkano ba ang sweldo ng isang kongresista sa isang buwan? Ha? Ilang buwan na ba ito? Wala pa naman 2 taon si Redon, di ba? Na kongresista. Oh, saan galing yung pinambili nyo ng BMW? Eh kung totoo may BMW ka, hindi mo naman tinanggi, di ba? Sabi ng ako sa sayo na ex-Marines, BMW yung ano mo. Na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Sabi naman ni Congressman Pepito Alvarez, ang pagdawit sa kanya ay posibleng may kinalaman daw sa hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Ayon naman kay Congresswoman Jervy Luistro, layo lang ng aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Muli ring iginiit ni Congresswoman Leila de Lima na wala siyang tinanggap na pera, mapasamaleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga aligasyon. Tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagsamang pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Hindi nga sa impeachment nga dahil yung impeachment nga kahit siyam lang ang mga senador, hindi nyo may impeach si VP Sara nga kahit kulong pa lahat ang mga senador nga impeachment. Laan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Kahapon ay naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Baligod. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko at pahinain ang tiwala sa public institution. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Ako si Ian Cruz. Alam nyo mga kababayan, sa sobrang dami ng kakaharapin na kaso nitong mga dating Marines, talagang mas lalo akong humahanga dito sa mga Marines, mga kababayan. Bakit kanyo? Alam naman po natin na katulad lang din naman natin tumahihirap na hindi naman po afford, no? Hindi katulad kay Trillanes na kahit 3-10 magsampa ng kaso sa mga kalaban sa politika, walang trabaho. Pero labas-pasok ng bansa. 'Di ba? At ang daming mga isinasampang kaso, unlimited yung pera. Hindi naman sila katulad kay Trillanes. Although parehas po sila dating mga sundalo, dating mining uniform, 'di ba? Pero ang nakikita nyo naman sa sitwasyon nitong mga Marines, mukhang katulad lang natin, no? Katulad natin, ayan, naka ganito pang ang suot na damit, di ba? Jacket ng isa. Anong punto natin dito, mga kababayan? Matindi po ang
ang kinakaharap nitong mga dating Marines. Sana mayroon pong mga mabubuting loob, no, na sumuporta po dito. Diretsahan na po pinansyal para sa kanila, no? Katulad ng ating nakitang post, mga kababayan. Si Goldie ba yun? Sa post ni Attorney Levy Baligod din eh. Meron akong nakitang post na saan na ba yung post ni Attorney Levy? Ito. Goldie Herrera. Marcos, no? Marcos ba to? Goldie Herrera. Attorney Levito D. Baligod sent us a fund account for the Brave 18. Will help raise funds for them. I hope this reaches you. Ayan po, mga kababayan. So, share po natin ito, no? Share po natin itong ni Attorney Levito Baligod. Panawagan nitong si Goldie Herrera. Hindi ko alam, no? Si taga-Bohol, parang taga-Bohol siya, no? Parang narinig ko na ito siya, no? Hindi ba ito kasama sa kongreso ba ito, mga kababayan? So alam nyo, napakabigat pong kinakaharap ngayon ng mga 18 Marine. Talagang pagpapakabayani po ang kanilang ginagawa ngayon. Napakatindi, higit pa po ito sa pagpapakamatay. Kasi damay po rito ang kanilang pamilya. Naalala nyo naman, di ba? Itong si Sergeant Gotesa, anong nangyari sa kanya? Biglang nawala. Di natin alam kung ano na ang tunay na kalagayan ni Sergeant Gotesa ngayon kasama ng kanyang pamilya. Nagsiwalat lang naman po ito ng kanyang nalalaman, mga kababayan. So aside from sa mga iba pang mga na-amiss na tayo dito, pero na-amiss na tayo dito sa ginawa nitong mga ex-Marines, pero hindi natin alam kung gaano kabigat ang kanilang pinasan na responsibilidad na magpakabayani alang-alang sa atin. Tayo na walang mga kakayahan, naglilingkod para sa atin pa rin itong mga dating Marines, no? Kaya ako siguro bilang isang maliit na sumusuporta sa pinaglalaban nitong mga Marines. Attorney Baligod, sana ma-meet kita. Siguro makaambag man lang tayo ng kahit konti man lang, mga kababayan, kasi maliit. Pag marami tayo, makakaano rin to eh. Di ba? Iba po ang kanilang ginawa dito, mga kababayan. Maniwala po kayo. Matindi po itong ginawa nila. Sakripisyo po ito. Hindi nila inalintana. Pero mula sa Pangulo. Sino pa ba ang pinakamalaki kundi Pangulo, di ba? Pinangalanan nila lahat. Pagpapakamatay po ito, hindi higit pa ito sa pagpapakamatay. Suicide itong ginagawa nila, mga kababayan. Yan po yung bigat na kanilang pinapasan ngayon. Sana may mga realize pa dito, aside from sa mga tumutulong na sa kanila. Madagdagan pa sana. No, mga kababayan? Bakit po nangyari ito? Tingnan nyo po, ha. Naalala nyo kanina, sinabi ko. Nagsama-sama sila. O, tingnan nyo po itong sinasabi ni Senator Alan. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So, napagkaisa ko sila. So, hindi totoo na hindi ako unified. Thank you. Oh, kahit first time ako napalapakan ng media, walang bayad yun, ha? 3 books. The Rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these 3 books? Ay ka, mga kababayan, reaksyonan natin yung sinasabi ni Senator Alan. Naniniwala ba kayo na unifying factor itong si Senator Alan? Ako naniniwala ako. Bagamat parang may halong para bagang jokes na pampag-good vibes. Pero sa totoo lang, totoo po ang kanyang sinasabi dito. Tumpak na tumpak po. Bakit? Tingnan nyo, mga Makabayan Black, mga MPA. Di ba? Dati galit na galit yan sa mga Marcos. Kulang na lang, lamunin nila itong Marcos na ito pag nakita nila.
Di ba? Sila de Lima, galit yan. Mga Dilawan, liberal, galit yan talaga sa mga Marcos. Lalo na mga MPA. Marami pong galit. Pero lahat ng mga galit na yan, magkakasama na sila ngayon sa mga Marcos. Puro na sila yuko, himod puwit sa Malacanang. Kasama pa itong mga senador. Dati yung mga yan, watak-watak yan, kanya-kanya yan, mga senador. Lalo na sa Senado, mga kababayan. Hindi yan talaga nagpapaano sa Malacanang. Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo, ang kilos itong grupo nila Tulfo at nila Gatchalian at Soto at saka ni Lacson. Kapansin-pansin, kapuna-puna, di ba? Malacanang. Talagang unified na unified. Tama ang sinasabi ni Marcos noon sa kanyang slogan, Unity. Kasi yung mga dati nilang kaaway, na-unite niya. Hindi niya naman kaaway si BP Sara. Lalo naman si Tatay Digong. Tatandaan natin nagmamakaawa pa yan para lang isama ni Tatay Digong di ba? Kaso si Senator Alan ang pinili ni Tatay Digong noon. Di ba, mga kababayan? So, ito lang po ang punto natin dito. Ang punto natin dito, makita ng taong bayan kung ano talaga ang totoo at tunay na sitwasyon sa atin. Itong mga ito, pinagkakaisahan tayong taong bayan para patahimikin, para linlangin, para nakawan. Mabuti na lang, may mga magigiting na mga bayani tayong 18 Marines, dating Marines, na talagang handang ibuwis muli ang kanilang buhay, 10 ng kanilang pamilya, alang-alang para sa bayan. Ibang klase, no? Samantala, kung ang mga Marines ay handang magbuwis ng buhay, syempre hindi po papahuli, mayroon talaga hudas. History na po yan, mga kababayan. Bakit po siya naghudas? Siguro, mayroon na rin sigurong, kumbaga, may lead na rin kung bakit niya ito ginawa. Tingnan niyo po, mga kababayan. Ayan po. Na-reaction na natin to noong pa. Hindi ko alam kung nakita nyo na ito noong pa. Ayan po, mga kababayan, no? Teka lang. Ayan, no? Escudero Francis, Political Science. Chase is a very private and discreet person. He is highly sensitive how he is treated by others, but never loses his trust and confidence in himself. Although Chase may appear aloof to some, he is really loyal and considerate of the needs of others. His one and only dream ever since childhood is to become President of the Philippines and follow the footsteps of his idol, Ferdinand Marcos. Ayan, mga kababayan. Idol na idol pala niya at ang kanyang ultimate goal pala ay maging presidente. Kaya pala, tumakbo na ito ng vice president ng nakaraan, talo. Yun nga, kasama kay BP Sara, di ba? Itong panahon na to. Tinambakan sila. Kayo na mo humusga, mga kababayan. Ano ba niya? Itatakwil ba niya yung kanyang anak ng kanyang iniidolo? Hindi niya kinaya. Di ba? So mayroon na bang lead kung bakit siya bumaliktad? Yan na siguro ang lead. Naging natural na lang kasi nga talagang idol niya pala. Alam niyo, mga kababayan, idol, di ba, pagkasabi diyan. Alam niyo ba ang meaning ng idol, mga kababayan? Wait lang ha, bigyan ko lang kayo ng konting
Sige, chat GPT na natin para mas mabilis. Ano ang ibig sabihin ng idol? Ano ang meaning, ito ha mga kababayan ha, para at least mayroon tayong meaning ng salitang idol. Idol. Ha? Ayan po mga kababayan. Ang salitang idol, ilang kahulugan depende sa konteksto. Taong hinahangaan o iniidolo. Ito ang pinakakaraniwang gamit sa Filipino. Halimbawa, isang artista, atleta o sinumang tao na tinitingala mo. Si Manny Pacquiao ang idol ko. Larawan, ito mga kababayan, ito pa ha, larawan o rebulto na sinasamba. Ito ang orihinal na kahulugan sa Ingles na idol na tumutukoy sa isang Diyos-Diyosan o bagay na pinag-uukulan ng pagsamba. Ito ang orihinal na meaning mga kababayan ng salitang idol. Ang larawan o rebulto na sinasamba. Bawal po sa Biblia, bawal po ang sumamba sa rebulto o larawan. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughoing Diyos. Mayroon nga talata sa Biblia, di ba? Sa mga Kristiyano, nakasulat yan. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan ng kawangis sa langit sa itaas, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa karagatan, sa ilalim ng lupa. Wala. Huwag. Nasa Deuteronomio yun, mga kababayan. Ito hindi ka palang pala gumawa, sumamba ka pa oh. Ayan oh. Larawan, rebulto na sinasamba. Ang salitang English idol. Alam niyo sa totoo lang, idolatry yan eh. Idolatry yan. Salitang Latin or Spanish. Idolatry. Pero dito sa salitang English, ang kahulugan pala talaga nito ay rebulto na sinasamba or larawan. So dito pa lang mga kababayan, kita nyo na. Kita nyo na talaga. Di ba? Na ito, idol nga niya, oh, follow the footsteps of his sinasamba Ferdinand Marcos. Sinasamba. Di ba? Papalitan natin ng tunay na kahulugan nang galing doon sa salitang English. Idol, yan pala ang tunay na kahulugan ay larawan o rebulto na sinasamba. Yan ang orihinal na kahulugan sa salitang English ng idol. Diyos-Diyosan, pagsamba ang pinag-uukulan. Bakit mga kapartner, no? Kaya mapanganib po. Kaya ako, mula pa noon, ayaw ko talaga magpatawag ng idol. Kasi parehas lang tayo, tao, tumatay. Hindi naman ako Diyos. Diyos lang kasi ang dapat sambahin, mga kababayan. Ha? Okay, naidagdag ko lang yan. So, balik na tayo dito. Dito, diretso na natin ito. Total, tungkol din naman sa Biblia ito. Itong pare na ito, na kailanman, hindi pa pala naglabas ng kanyang official na hair follicle drug test, na katulad ni BBM takot magpa-hair follicle drug test. Ito, sangkot pala ito sa mali-malita mga kapartner, mga kababayan. Kasama itong si Redon, congressman. Tingnan nyo, di ba, yung mga pare, galit na galit yan sa mga Marcos noon. Sila nga ang kasama, mga pare, mga madre, nagpatalsik sa mga Marcos diktadurya, di ba? Sinusukat, tinatain na nila yan noon eh. Pero dahil nga sa nangyayaring ito ngayon, na naibulgar nitong mga dating Marines, nag-unite sila kasi dahil sa malita. Malita pala ang makakapag-unite. Father Flabe at Terry Redon tumanggap din umano ng malita. Dinalhan ng pera si Father Flabe, isang paring Katoliko sa simbahan sa Mindanao Avenue. Terry Redon tumanggap din. Nagreklamo itong si Father Flabe. Sinasabi niya, wala daw mga kababayan. Wala daw dyan sa tawag nun? Hindi daw totoo yan na mayroon dyan sa
Mindanao Avenue. Ito ang sagot ni Atty. Levy Baligot. Kanina, ang sinagot ni Atty. Levy, si yung isang disipulo na disipulo ng Hesukristo ng Sabungan. Si Palso. Si Akla. Ngayon mga kabayan, ito naman si Father na. Ayan, no? Ayan, ano ba sinabi dito? Ito kasi ang statement, the witness publicly attributed to Father Villanueva acts and transaction that never occurred. The line involving a supposed delivery near a church on Mindanao Avenue collapses on its own facts. No specific church was identified and no SVD Parish Church on Ministry Center exists along Mindanao Avenue, Quezon City that matches the witness description. Number 3, Clemente, mga kababayan ha. The allegation involving the supposed delivery of a suitcase at 33 Clemente is unsupported by any evidence and is nothing more than a fabricated accusation. Number 3, Clemente, mga kababayan. O ito, wala ba? Ayan, number 33, Clemente. O, ayan po, Mindanao Avenue, Our Lady of Annunciation, excuse me, Paris and Shrine of the, ayan o, excuse me. Ayan po, tayo nga mag-Google, try nga natin, Google Map, tingnan natin ha. Tingnan natin mga kababayan ang Google Map. Ito. Nasaan na? Hanapin natin, 33 Clemente. 33 Clemente. Ito yata yun, Novaliches. Ayun oh. Ayan oh mga kababayan, lumabas oh. Oh. Ayan, ano to? Ayan oh, 33 Clemente oh. 33 Clemente. Oh, tingnan natin oh, saan to? Oh. Ayan oh, Clemente oh. Kayo talagang mga father kayo dyan na sinungaling kayo talaga, booking na kayo. Ayun oh, 33 Clemente oh. O live to natin mga kababayan na inano ha. Google Map to oh. O tingnan natin dito sa ano. Ayan oh. Ito mga kalsada na yan. Ito yung Clemente. Oh. Ayan oh, Clemente oh, nakasulat sa kalsada ah. Oh, ito sa Google oh. Father ha. Oh, tingnan natin banda doon anong itsura nitong lugar na to. Oh, ano 'yan? Oh. Oh, Clemente talaga oh. Oh, punta natin doon, ang number 33. Ay, hindi. Namagpas mo. Ayun oh. Oh. Ayan oh. Oh, Clemente. Nako naman oh, Father oh. Booking. Tama mga kababayan, tugma ang sinasabi nitong mga ex-Marines. So ano na? Oh, di ba? Google po yan, oh, yan po. 33 Clemente. Tugma po ito sa sinasabi dito, yan oh. Ano sinasabi nila? Ayan, parehas oh. O di ba? The allegation involving a supposed delivery near a church on Mindanao Avenue collapses on its own facts. No specific church was identified and no SBD Parish Church or ministry near exists along Mindanao Avenue tawag nito Quezon City that matches the witnesses description. Pero kasulat dito, the allegation involving the supposed delivery at suitcase at 33 Clemente is unsupported. Oh, wala ba? Ay mayroon eh.
Number 33 Clemente, ayan o, tingnan nga natin ito mga kababayan kung ano ang malapit dito. Saan ba yun? 33 Clemente, Quirino Avenue. Oh. Oh. O, di ba? Ayan o. Mayroon 33 Clemente. Ito. Oh. So, ayan, booking na kayo. Wala na kayong takas. Oh. Ito naman, si Tori naman, mga kababayan. Oh, ayan, si Tori naman. Ayan din si Tori. Ex-Marine dinawit si former PNP Chief Tori na umano'y nanghihikayat na manahimik ang mga testigo. Kaya naman pala, mga kababayan. Tori, isa ka rin pala sa mga nanghihikayat. So isipin nyo ha mga kababayan, itong mga ex-Marines na ito, magsasalita ng ganito, katindi. Tapos, sa tingin nyo, walang katotohanan, wala silang pinanghahawakan na katotohanan. Kung wala, naku, napakadelikado ng buhay nila. Napakadelikado ng kanilang kalagayan. Napakabibigat po ng kanilang binabangga. Sa tingin nyo ba, wala talagang katotohanan? O sige, ito, bigyan ko kayo mga kababayan ng idea. Ha? Bigyan ko kayo ng idea bago tayo magtapos. Pero bago tayo magtapos ito muna, pakita ko muna ito sa inyo. Ayan, no? Oh. Naniniwala ba kayo dyan? Mula nang magkaroon ng 2 tulfo sa Senado, mas lalo pang gumulo ang Senado. Naniniwala ba kayo? Comment kayo mga kababayan kung naniniwala kayo dyan na mula nang nagkaroon ng mga tulfo sa Senado, mas lalong gumulo ang Senado. Sa tingin nyo ba? Totoo yan? Naniniwala kayo? Sige, tingnan natin. Pero, ito, bago tayo magtapos, bigyan ko kayo ng komentaryo mga kababayan na ganito. Ang komentaryo natin ay ganito mga kababayan. Ha? Sabihin na lang natin, ang mga sinungaling, ito ha, 2. Paniwalaan natin parehas muna para sa benefit of the doubt. Sabihin natin, ang nag-akusang mga ex-Marines, 18 ex-Marines, mga nag-akusa, nagbulgar na itong mga ito, ay hindi totoo ang kanilang sinasabi. Okay? So, sabihin din natin ngayon, ang mga kanilang inakusahan ay hindi rin totoo ang kanilang sinasabi. Ang kanilang pagtanggi hindi rin totoo. Yung isa naman mga kababayan na ano naman nito comparison, totoo sila parehas. Totoo ang sinasabi ng mga ex-Marines at totoo rin na hindi totoo yung mga bintang sa kanila. Okay? Logican natin. Parehas sila lahat. Parehas sila nagsasabi ng totoo. Parehas sila lahat nagsisinungaling. Dito natin kunin ang suma total ng lahat. Ikaw nanonood sa akin ngayon, tatanungin muna kita. Habang nanonood ka, wala kang hawak na pera, tama? O yun, may nagbawi, tapos nagano naman, hindi po ito rito itbulaga, nalaban o bawi. Magano ka po, labang ka po, tuloy na po. Sa pag-subscribe ka, huwag ka na mag-unsubscribe. Naman. Halimbawa mga kababayan, ikaw ngayon, nanonood sa akin ngayon, tatanungin kita, wala kang hawak na pera. Tatanungin kita ngayon, may pera ba? Ang sagot mo, sasabihin mo, wala. Kasi wala kang hawak na pera. Di ba? Pero, ulitin kong tanong, may pera ba o wala? Anong sagot mo? Wala. Kasi sabi mo, wala kang hawak na pera eh. Pero, ang katotohanan, mayroong pera. Wala ka lang hawak. Tama? Hindi? Comment nyo mga kababayan kung naniniwala kayo na may pera, hindi mo nga lang hawak. Okay, so yan na. Basis natin yan. Hindi natin hawak ang pera, pero naniniwala tayong may pera. Tama hindi? Balik tayo ngayon sa tunay na isyu. Dito ngayon sa flood control. Totoo ba na may mga ghost
flood control? Totoo ba na may mga depekto ang mga flood control? Totoo ba na may mga nawalang pera? Ano ang sagot mo, kabayan? Kung ang sagot mo ay totoo ang lahat ng ito, ngayon, ang tanong ko sa iyo ulit, sino ang papaniwalaan mo? Yung 18 Marines o yung mga inakusahan ng mga 18 Marines? Comment mo, kabayan, kung sino ang nakikita mo. Base doon sa ating binigay na analysis, analogy, o kung ano man ang tawag ninyo dyan, binigay kong halimbawa tungkol sa pera. Kasi yung pera, mga kababayan, ito ngayon, wala akong hawak na pera. Pag tinanong mo ako, may pera ba? Ang sagot ko sa iyo, wala. Wala, kasi wala akong hawak na pera eh. Pero pag tinanong mo ako, may pera ba talaga? Wala. Sagot mo ngayon, wala eh. Meron. Hindi mo lang hawak. Gets nyo, kabayan? Ganyan ang sitwasyon ngayon. May nag-akusa, 18 Marines, may nagpapasinungaling, itong mga inakusahan. Ang tanong, mayroon ba talagang nangyari na mga ghost projects o wala? Kung mayroon, ikaw na ang humusga, kabayan. Binigay ko lang sa'yo yung matibay na argumento na kahit sino hindi kayang gibain, mga kababayan. Yan po ang mga argumento na dapat natin tandaan. Okay? So ayan, punta na tayo sa mga gustong magpa-shoutout. I hope na nakita ninyo, nasundan ninyo ang aking ginawang analogy, kung ano man. Kayo na ang mag-comment doon, mga kababayan. Kung nagets ninyo, sana nagets ninyo, ha? At kung nagets ninyo, paliwanag ninyo ano ang inyong nagets doon. Baka naguluhan kayo. Sa akin naman, kung hindi nyo rin nagets, i-comment din ninyo bakit hindi nyo nagets ang aking munting analogy. Kasi parehas tumatanggi, di ba? Parehas nag-ano eh. Ayaw talagang umamin eh. Tingnan nyo, ha, mga kababayan. Mahahaba na lang tayo, pero mayroon kasi dyan sa sa Biblia nang nangyari, no? Mamaya sa birada, pakita ko sa inyo yan. Sa Biblia kasi mayroong isang paghatol na nangyari doon, na napakagandang paghatol. Kung inyo pong mababasa sa Biblia, yung panahon ni Haring Solomon, na mayroong dalawang ina na nag-aano sa isang anak, na nag-aagawan sa anak kung sino sa kanila talaga yung tunay na ina. Eh wala pa naman yata noon DNA test eh. Pero mayroong ginawang paghatol noon, gabay ng karunungan ng Diyos, binigay dito kay Haring Solomon. Kaya nakapaghatol po si Haring Solomon na napakaganda. Ngayon, tayo naman, hindi naman po tayo sa Haring Solomon, pero nagbabase lang tayo sa mga sitwasyon. Ano ba ang nangyayari ngayon? Yan ang nangyayari ngayon, kabayan. Kaya ikaw, ikaw na ang humatol base doon sa analogy natin na ginawa. Okay? So ito po ang mga pa-shoutout natin ng mga kababayan. Good reformation, God bless you, sir, sabi niya. Julito Dagami. Leads, maraming sangkot sa mali-malitang pera, kaya pala umuusok sa galit ang Saba. Nakatanggap pala ng mali-malita kasama si Trillanes. Marami pa. Anong FB mo, Sir BMR? Salamat po. Ayun, yung aking FB, ito. Sana ba yun, ha? Yung mga kababayan, mga kapartner, VMR POB. Sana yun, ha? Nasaan na yun? VMR POB. Yun yung bago kong page para paganahin na natin. Ay, hindi pa dito pala. So, dito sa kabila yun eh. Basta VMR POB, no? Hindi ko pa ma-search dito. Andito yun, mga ayan, no? Ito. Paano ba ito? Ang link, ha? Wait lang. Sa mga hindi ko pa. Sige, di bali, basta ito yung BMR POB, mga kababayan. Okay, tuloy muna tayo dito sa shoutout. Watching from California, sabi ni Carmelita.
Shoutout sa inyo dyan sa California, Ma'am Carmelita. Lode, anong plano kaya ni Senator Robin Padilla kay John B. Cremulya na tumulak sa kanya? Sabi ni Gloria Sequeira. Sa tingin ko, macho si Senator Robin, hayaan na lang niya siguro yan. Ano lang yun? Hayaan na natin yun kasi ganun talaga eh. Sabi nga ni Senator Robin, ayos lang yan. Di ko alam di ko naman pinapangunahan si Senator Robin. Di ko alam kung anong mangyayari doon. Pero para sa akin, hayaan na lang yun para wag na masyado pang focus tayo dito sa flood control. Salamat bro sa update. Go lang, God bless, sabi ni Vinter Gumpad. Thank you po, sir. Good job, idol. Watching from Masbate City, sabi ni Ricardo Dugilio. Huwag niyo po akong tawaging idol po. Kasi pagsamba pala yan. Pagsamba pala yan sa salitang Tagalog. Hindi naman po ako Diyos. Kaya bawal, Good morning, idol. Ayan na naman, idol, Shout out, me, Davao City. Sabi ni Fernando Kabungkag. Alam nyo, sa totoo lang, sa lahat po ng mga vloggers, in due respect sa ibang mga kasama natin mga vloggers, lalo na mga kasama nating DDS, siguro ako lang bukod tangi yung ayaw na ayaw kung magpatawag ako ng idol. Brother na lang, o kaya kapatid, o kaya sister. Charot. Very good, sir, for your coverage. Hindi tayo corrupt sa ating hearing para mananaig ang katotohanan sa bayan. Sabi ni Rich Davis. Yun, Rich Davis, thank you po. Kailangan mabulgar ang sinumang tumanggap ng malita, pati media, dahil mahalaga ang isang pisong buwis ng Pilipino kung saan napunta. Sabi ni Sherwin Gunggub. Yan, sorry ha. Sana parehas kayo mga government at tanggapin nyo ang mga pagkakamali ninyo na totoo lang po ang nagsasabi lang po ang mga taong dating nagsisilbi sa government, mga sundalo. Romeo Alvarez. Sana sir, mapanood mo itong aking bandang dulong analysis kasi napakaganda. Thank you po mga sir sa inyong pagsisiwalat sa mga mga kawatan sa pamahalaan na walang takot. Kayo ang tunay na bayani. Sana parusahan ang mga magnanakaw, sabi ni Virgilio Virgie pala, Abroquinya. Yan. Thank you po mga Virgie. Dito po sa adoptive country, ang mga addicts is clinically assisted by our state put up nation where the person comes to get his daily dose assisted by nurse. Ayan, napakaganda. Saan lugar mo po? Watching from Norway, si Vilma Hansen. Ganda pala dyan sa Norway. Basahin nyo na lang po mga kababayan yung sinabi ni Ma'am Vilma Hansen. Mahaba na kasi, Okay, shoutout po sa inyo dyan, Ma'am Vilma Hansen. Okay mga kababayan, ha? Dapat may revolution na ang AFP, sabi ni John Espantos Senior. Hindi po natin pwede silang diktahan kasi may mandato po talaga sila Bahala sila kung ipagtatanggol pa rin nila yung mga gumagawa ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Nasa kanila yon. Kung mapapatunayan po yun tapos pinagtatanggol nila, may kakaharapin din po silang kaso dyan, di ba? Action star ka talaga, Robin Padilla, hindi Rebillas. Salamat sa pag-alalay sa ating mga bayani itin marin, sabi ni Virginia Sunyega. Robin Padilla, hindi Revilla. Ahmad Sudki Muhammad. Ahmad Sudki Muhammad. Good day po Sir Bimar, watching with you from Damam KSC. Sana po bukas ay matutuloy ng smoothly ang hearing sa Blue Ribbon. Natuloy po. Ayan, sana napanood mo kahapon, sir. Maayong buntag, Sir Bimar, shoutout, sabi ni Binson Binsulan. Ay, Bubas Binsulan pala ng Kapatagan, Lanao del Norte. Good afternoon, watching from Masbate, Felicitas Francisco. Sa inyo ba dyan sa Kapatagan, Lanao del Norte, walang bundok, sir? Joke lang. Sound is good, sabi ni Mindes. Ayan. Tama po kasi, ex-kong God bless, sabi ni Artem. Lilia Takahashi, Claire, may tama ka. Iyo. Okay, maraming salamat muli sa lahat mga kababayan. Pilipinas as always. Subscribe na mga kababayan, subscribe na. At puntahan nyo po ang BMR POB.